Nasaan ang anak ko? Tanong ng daddy na Lorraine kay Mr. Ford. Hindi ko alam. Baka nasa condo na, Dwayne. Sagot naman ito sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakulong ang anak ko? Ano bang ginagawa mo? Sigaw ng ama ni Lorraine. Don't raise your voice here. Paano ako hindi magagalit? Alam ko natatawag sa akin ng anak ko pero hanggang ngayon ay wala pa rin. This is your idea. Kahit na alam natin na hindi gusto ng anak mo ang anak ko. You promised me na magiging okay lang siya, na magiging masayang anak ko pero sumamang anak niyo sa kabit niya. Biglang dumating si Dwayne. Ano sabi mo? Nakakunot ang noo na tanong niya kay Dwayne. I know that you heard me, pero uulitin ko. Sumama ang anak mo sa kabit niya. Ang bodyguard ko, si Zeus, at niloko niyo ako. Sabi ni Dwayne. Anong pinagsasasabi mo? Baka kami ang niloko niyo. Kasal na sa ibang anak mo bago siya nagpakasal sa akin. Sagot ni Dwayne. That's impossible. Alam natin na ikaw lang gusto ng anak ko. Nagigigil na bulalas ng matanda. Hindi mo kailangan maniwala sa akin. Just sit by yourself. Kaya huwag niyo na ako isali sa usaping ito dahil biktima lang din ako. Saad na Dwayne bago ito lumabas. Sumama naman pala sa... Hindi na natapos ni Mr. Ford ang sasabihin niya dahil bigla na lang na may tumama na kamao sa mukha niya. Demonyo ka! Pati ba naman anak ko? Akala ko pa naman kaibigan kita. Pero ikaw lang din pala sisira sa buhay ng anak ko. Gago ka! Mali na pinagkatiwalaan kita! Sigaw nito at muling sinuntok ang mukha ng dati niyang kaibigan. Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Sigaw ni Mrs. Ford. Itanong mo sa asawa mo. Sigaw ng ama ni Lorraine at mabilis itong lumabas sa opisina ni Ford. Galit na galit siya. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari sa anak niya. Hindi siya naniniwala na sumama ang anak niya sa ibang lalaki. Sana noon pa lang ay naniwala na siya kay Primo na tuso at masama si Ford. Mas matatanggap niya na umalis ang anak niya at sumama sa iba kaysa sa nakita niya na mga larawang kasama ang walang hiyang si Ford na iyon. Mahal niya ang anak niya kaya naman hinayaan niya ito na mapalapit sa mga Ford. Sinuportahan niya ito dahil nais nitong magpakasal kay Dwayne. Hanapin kita anak. Saad niya sa kanyang sarili. Habang nasa daan pa uwi sa bahay nila ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang dating kaibigan na si Primo. Magkita tayo. Saad nito sa kanya. Sige. Sagot naman ng ama ni Lorraine at dumiretso na siya sa isang restaurant. Samantala, sa opisina ni Mr. Ford ay nag-aalala sa Mrs. Ford dahil namumula ang pisngi ng kanyang asawa. Ano ba nangyari, honey? Tanong niya sa kanyang asawa. Hinahanap niya si Lorraine. Bakit? Nasaan ba si Lorraine? Di ba nandoon siya kay Dwayne? Okay naman siya, di ba? Ang sabi ni Dwayne ay sumama kay Zeus. Zeus? Sa bodyguard ni Dwayne? Hindi makapaniwala na tanong niya. Oo. Sagot nito sabay kuha na isang litrato na nahulog. Kaagad naman itong napansin ni Mrs. Ford. What's that? Nothing, honey. Sagot nito sa ginang. What are this? So, may relasyon talaga sila? I can't believe it. Bulas ng ginang habang isa-isang tinitingnan ang mga larawan ni Lorraine at Zeus. Pero hindi na paghandaan ang huling litrato na bubungad sa kanya. Bakit? Bakit? Sigaw niya sa kanyang asawa habang nag-uunahang tumulo ang mga luha niya. Let me explain, honey. Explain? Anong ipaliliwanag mo sa akin? Ang kababuyan niyo? Bakit mo ito nagawa sa akin? Bakit? At bakit si Lorraine pa? Sigaw niya sa asawa niya. Tinapon sa mukha nito ang nakahubad na litrato ng dalawa. Ginawa ko lang yan para kunin sa kanyang company nila. Pagdadahilan ni Mr. Ford. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan mo ba ang ginawa niyo? Pasigaw na tanong nito sa asawa niya. Hindi ito nagsalita kaya nasaktan siya. Hindi niya akalain na sa kabila ng pagtanggap niya sa babaeng iyon at sa pagiging mabuti niyang asawa ay magagawa pa din siyang lokohin ng lalaki. I hate you! Sigaw niya sa asawa niya at mabilis na lumabas sa opisina. Shit! Umanda ka sa akin, Dwayne! Kasalanan mo ito! Sigaw ni Mr. Ford, sabay suntok sa mesa niya. Amara's POV.
Sobrang bilis ng mga araw. Halos hindi ko na namalayan. Naging busy ako sa school at OJT ko. Sobrang dami kong hinabol para lang matapos ko ang lahat. Halos wala na kaming time ni Marcus. Pero naintindihan naman namin ang isa't isa. Lalo na't ako, tuwing uuwi ako ay nakakatulog ako kaagad sa sobrang pagod. Gusto kong makagraduate kaya naman nagsusunog na ako ng kilay. Naging tahimik din ang buhay ko at wala na nang gugulo sa akin. Kahit ang mga stepsisters ko ay hindi na ako kinukulit. At ngayong araw ang pictorial namin para sa graduation pic. Simpleng makeup lang ang ipinalagay ko sa mukha ko. Kahit na nag-hard ang asawa ko ng makeup artist. Gusto ko kasi na maging natural lang ang itsura ko sa toga picture ko. "You look so gorgeous, mi vida," sabi sa akin ni Marcos habang nasa kabilang linya. Nag-uusap kami ngayon na dalawa via video call. "Uy, mayos ka nga dyan?" sabi ko sa kanya. "I'm telling the truth, mas lalo kang gumanda ngayon." Nakangiti na sabi niya sa akin. "Thank you po." Nakangiti na sabi ko sa kanya. "See you tonight," sabi niya sa akin. "See you, love." Sagot ko bago ko ibinaba ang tawag. Naglakad na ako papunta sa room kung saan ang pictorial room namin. Pumila ako kasama mga kaklase ko hanggang sa natapos na ako. Kaagad naman akong umuwi dahil nakakaramdam na ako ng pagod. Nakatulog ako at nagising na ako ng 7:00 ng gabi. Kaagad ko sinilip ang phone ko dahil baka tumawag si Marcos. Pero wala siyang tawag. Sinubukan ko na tawagan siya pero hindi ko siya makontak hanggang sa bumaba na lang ako para kumain ng dinner. Medyo malungkot ako dahil wala din si Papa. Kaunti lang kinain ko, tumakit na ako ulit sa silid ko. Ilang oras akong nakatitig sa phone ko at nagbabaka sakali natatawag na ang asawa ko pero wala pa rin talaga. Hindi ko na kaya maghintay pa kaya natulog na ako dahil hindi maganda sa akin na nagpupuyat ako. Kinabukasan ay maaga akong gumising pero wala pa din siya. Walang bakas na umuwi siya. Ngayon lang siya hindi tumupad sa sinabi niya pero naisip ko rin na baka busy lang siya. "Sorry love, hindi ako nakauwi kagabi. Sobrang sakit kasi ng ulo ko kaya hindi ko rin namalayan na nakatulog na pala ako kagabi." Basa ko sa text na ipinadala niya. "Okay love, uminom ka ng gamot." Nagpadala ako ng mensahe bago ko pumasok sa banyo. Habang nakatingin ako sa salamin ay napapangiti na lang ako, bigla, habang nakatingin sa tiyan ko dahil may umbok na ang tiyan ko. Maliit pa pero meron na. Noong nakaraan ay galing ako kay doktora at maayos naman ang kalagayan ni Bibi. "Baby, sa wakas na graduating na si Mommy. In 2 weeks ay aakit na si Mommy sa stage. Ang saya-saya ko anak. Thank you dahil hindi mo ko iniwan na talagang kumapit ka. Mahal na mahal kita ano ko." Malambing nakausap ko sa tiyan ko. Naligo na ako dahil may lakad na naman ako ngayon. Super busy talaga ng buhay ko. Di bale, 2 weeks na lang naman ang hihintayin ko. Hanggang ngayon ay kasama ko pa rin ang 2 kong bodyguard. Nasanay na rin ako na nasa paligid sila kaya naman hindi na ako naiilang. "Kuya James, pwede ba tayong dumaan sa asawa ko?" Tanong ko sa kanya dahil maaga pa naman. "Okay ma'am." Sagot niya sa akin. Hindi kami dumaan sa front door dahil ayoko naman na kunin ang pansin ng mga empleyado niya. Pagdating ko sa office niya ay wala pa siya dahil nasa meeting pa. "Hintayin niyo na lang po sa sir ma'am," sabi sa akin ng secretary niya. "Okay." Nakangiti na sabi ko sa kanya. Lumabas siya at naiwan ako dito sa office ni Marcos. Napangiti ako dahil may picture kami na nasa frame. Tumayo ako dito sa harap ng glass wall niya at nakatingin ako sa ibaba. Sobrang busy ng mga tao. Traffic sa kalsada ang nakikita ko. "I miss you." Bulong niya sa tenga ko at naramdaman ko ang braso niya na pumulupot sa katawan ko. "I miss you love. Okay lang ba na pumunta ko dito?" Tanong ko sa kanya. "Of course, my vida. I'm sorry kung hindi ako nakauwi kagabi." Sabi niya sa akin. "I understand po. Magal ako natapos sa ginagawa ko kanina sa office kaya dumaan kami dito. Kung busy kayo, uuwi na ako." Sabi ko sa kanya. "Okay lang na dito ka. Tatapusin ko lang ang trabaho ko. And let's have dinner later." Sabi niya sa akin. "Okay po." Nakangiti na sabi ko sa kanya. Hinalikan niya ako at kaagad ko naman itong tinugon at hanggang sa naging mapusok na kaming dalawa. "Love, we need to stop now. May tatapusin ka pa ng work." Sabi ko sa kanya. "Okay." Sagot niya sa akin. Hinalikan niya ako ng mabilis lang at pumunta na siya sa table niya. Ako naman ay naglakad na papunta sa may couch. Humiga ako dahil inaantok ako. "Love, iidlip lang ako ha." Sabi ko sa kanya. "Okay, mi vida."
Sagot niya sa akin kaya naman pumikit na ako. Nandito na kami ngayon sa restaurant at magkatabi kami pero itong asawa ko ay gumagana na naman ang kapilyuhan niya. Love, behave. Sabi ko sa kanya pero ngumisi lang sa akin. Mabuti na lang at dumating na ang pagkain namin kaya naman tumigil siya. Pero habang kumakain kami, nakita ko ang daddy ko. Love, kakausapin ko lang ang daddy ko. Sabi ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Tumayo naman ako para lapitan ang daddy ko. Dad, tawag ko sa kanya. Amara? Can we talk? Tanong ko sa kanya. About what? Seryoso na tanong niya sa akin. Graduation ko na po in 2 weeks. Sana po'y makapunta kayo. Sabi ko sa kanya. Sa tingin mo ba talaga'y pupunta kami? Mataray na tanong sa akin ng stepmom ko. Kapag may time ko po, daddy. Kahit doon man lang po'y pumunta kayo. Sabi ko at hindi ko na pinansin ang stepmom ko. Pag-iisipan ko. Sagot niya sa akin. Salamat po. Sabi ko sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Alis! Nakakasira ka ng gabi namin. Pagtatabi sa akin ng stepmom ko. Hindi na ako nagsalita at bumalik na lang ako sa mesa namin ni Marcus. Kahit na maraming hindi magandang nangyari sa amin ni Daddy ay gusto ko pa rin na nandoon siya. At umaasa ako na kahit isang beses ay pumunta siya sa mahalagang kaganapan ng buhay ko. Dahil siya pa rin ang daddy ko at mahal ko siya. Ngayon ang araw na pinakahihintay ko, araw ng graduation ko. At si Papa ang kasama ko ngayon pero hindi ako nawawala ng pag-asa na darating ang daddy ko. Si Marcus naman ay hahabol na lang daw pero kanina ay maaga pa siyang nagpadala ng bulaklak. Congratulations anak! Nakangiti na bati sa akin ni Papa. Thank you po Papa. Nakangiti na sabi ko sa kanya at niyakap ko siya. Relax ka lang anak. Papunta na siguro ang daddy mo. Nakangiti na sabi niya sa akin. Sana nga po. Sabi ko sa kanya dahil hindi ako sigurado kung pupunta ba. Lalo na't ang sagot niya sa akin ay pag-iisipan pa niya. Umiti ka na. Dapat masaya ka ngayong araw na ito. Sabi niya sa akin. Opo, thank you po. Sabi ko sa kanya. Nakaupo kami ngayon at naghihintay na magsimula ang program. Masyado kasi kaming napaaga kaya naman ito ako ngayon. Naiinip at kinakabahan ng sobra. Panay din ang tingin ko sa may entrance. Inaabangan ko ang asawa ko at ang daddy ko. Hanggang sa nagsimula na ang program. Kinakabahan na ako at talagang parang iiyak na ako. Hanggang sa nakita ko na si Marcus kaya naman naging masigla ako kahit na papaano. Pero ang taong hinihintay ko ay parang wala na talagang pag-asa na dumating. Please, Dad. Dumating ka po, please. Pabulong na sabi ko. Amara Soriano, cum laude. Narinig ko na tawag sa pangalan ko. Naiyak ako dahil hindi ko na ito inaasahan. Hinanap ka agad ng mga mata ko ang daddy ko pero wala talaga siya. Naglakad na ako paakyat sa stage nang biglang may humawak sa kamay ko. Congratulations, anak. Nakangiti na bati sa akin ni daddy at halata na nagmamadali siya. Daddy! Parang naiiyak na sambit ko. Tara na, naghihintay na sila sa atin. Mahinahon na sabi niya sa akin. Siya ang nagsabit sa akin ng medal at talagang napaiyak ako. Hindi ko rin kasi inaasahan na magkakaroon ako ng karangalan. Nagulat lang din ako. Noong mga nakaraang linggo ay ang tanging nasa isipan ko ay ihabol ang lahat ng mga kulang ko sa mga professor ko. Talagang nakiusap ako dahil sa mga absence ko. Gusto kong mampuntahan si Marcus at yakapin siya, hindi ko ginawa. Pagkatapos ng graduation ceremony ay niyaya kami ni Marcus na kumain sa labas. Sa kanya ako sumabay. Si daddy naman ay may sariling kotse kaya naman kanya-kanya sila ni Papa. Congratulations, mi vida. I'm so proud of you. Sabi sa akin ng asawa ko habang nasa daan kami papunta sa restaurant. Thank you, love. And thank you for all your support. Sabi ko sa kanya. I love you. Yun lang ang naging tungo niya. Alam mo, love, kanina nawala na ako ng pag-asa. Tatanggapin ko na lang talaga sana na hindi na darating si daddy. Pero dumating siya at sobrang saya ko. Akala ko kasi wala na talaga siyang pakaalam sa akin. Saad ko sa asawa ko. Masaya ko na makita kang masaya, mi vida. Sabi niya sa akin. Parang panaginip pero totoo na kasama ko ang daddy ko kanina. At sobrang gaan ng pakiramdam ko, love. Isa sa mga masayang nangyari sa buhay ko na makasama ko siya. Ngumiti siya at hinalikan ang likod ng palad ko. Sumandal naman ako sa balikat niya. Thank you so much, love.
Alam ko na busy ka pero naglaan ka ng time para makapunta. Sayang lang dahil hindi ko na ipagmayabang na may gwapo akong asawa. Idinaan ko na lang sa biro ang sinabi ko. Soon, mi vida. Konting tiis na lang. Sabi niya sa akin. Pagdating namin sa restaurant ay nandito na rin sila daddy at papa. Malayo man kami sa kanila ay mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Hindi namin kasama stepmom ko. Tanging si daddy lang ang kasama namin. Nagsimula na kaming kumain at laking pasasalamat ko dahil walang bangayan o gulo na nangyari. Naging masaya ang late lunch namin. Daddy, thank you po. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Kami na lang dalawa ang nandito at binigyan nila kaming dalawa ng time na mag-usap ng daddy ko. I'm sorry anak. Patawarin mo si daddy sa mga pagkukulang ko sa'yo. Alam ko na hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Sorry anak. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana makabawi pa ako sa'yo. Sabi niya sa akin at nakita ko ang luha sa mga mata niya. Naiintindihan ko po. At masaya po ako na gusto niyo bumawi sa akin. Opo, hindi pa huli ang lahat. Gagawa po tayo ng mga bagong alaala. Mahal na mahal po kita, Daddy. Umiiyak na sambit ko at mabilis kong niyakap ang daddy ko. Mahal din kita, anak. Sorry ko naging masamang ama ko sa'yo. Sorry, anak ko. Umiiyak na sabi niya. Huwag na po kayong umiyak, Daddy. Ang mahalaga po'y okay na tayo. Masaya po ako at sobrang saya ko po. Ang buong akala ko nga po'y hindi na magiging maayos ang lahat. Daddy, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun, anak? Magiging lolo na po kayo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Really? Nakangiti na tanong niya sa akin. Opo, buntis po ako. Alagaan mo palagi ang sarili mo. Hindi ka dapat nagpapagulo ng stress. Makakasama yan sa apo ko. Dapat masaya ka lang palagi. Sabi niya sa akin. Opo, Daddy. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Ibang-iba siya sa dati na malamig sa akin. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang pagmamahal at pagpapahalaga sa akin ng daddy ko. At kakaibang saya ang hatid sa puso ko. Sa loob ng maraming taon ay pinangarap ko ito. Pinagdadasal ko rin ito palagi at ngayon ay sinagot na ang mga panalangin ko at sobrang saya ko at hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Anak, kailangan ko nang umuwi. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Hindi ko man naiparamdam na ipakita sa'yo pero mahal na mahal kita, anak ko. Umiiyak si daddy at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Niyakap ko din siya, tinalikan ko siya sa pisngi. Nang makaalis na sila ay kami na lang ni Marcos ang naiwan. Niyakap ako ng asawa ko kaya lalo ako naging emosyonal. Okay na kami ni Daddy, love. Gusto niyo bumawi sa akin? Gusto niyo maging maayos ulit ang relasyon namin? Masaya ako. Sobrang saya ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Mabuti naman nagising na siya. Don't cry na. Umiiyak din ang baby natin. Sabi sa akin ni Marcos. Sorry, love. Masaya lang talaga ako. Sabi ko sa kanya habang pinupunasan niya ang mga luha ko. Te amo. Bulong niya sabay halik sa labi ko. Te amo, mahal ko. Sabi ko sa kanya. Umuwi na tayo. Sabi niya sa akin. Habang nasa daan kami pauwi ay masaya kaming dalawa na nag-uusap. Hanggang sa bigla na lang nag-ring ang phone ni Marcos kaya sinagot ko at naka-loudspeaker ito. Si Papa Primo ang tumawag. Anak, kailangan niyong pumunta dito sa ospital. Sabi ni Papa. Bakit po? Ako na ang nagtanong dahil nag-drive si Marcos. Papa, bakit po? Kinakabahan na tanong ko sa kanya dahil parang nag-aalangan siyang sabihin sa akin. Ang dati mo, nandito kami ngayon sa ospital. Kritikal ang lagay niya ngayon. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam ang i-react ko. Para akong nabingis sa narinig ko. Ang daddy ko? Ang daddy ko? Paulit-ulit na nagpe-play sa utak ko ang sinabi ni Papa. Ayaw mag-sink in sa utak ko hanggang sa tuluyan ko nang naintindihan ang nangyayari kaya naman natataranta na ako. Love, si Daddy? Puntahan natin si Daddy. Umiiyak na sabi ko kay Marcos. Vida, calm down. Pupunta tayo. Relax ka lang. Pagpapakalman niya sa akin. Please, puntahan natin siya. Umiiyak na sabi ko.
Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Natatakot ako. Takot ako na baka may mangyari sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Daddy! Umiiyak na sambit ko. Sana'y mali ako. Sana mali ang iniisip ko. Hindi pwede. Hindi niya ako pwedeng iwan. Babawi pa siya sa akin. Babawi pa siya. Papunta na ako. Papunta na ako, Daddy. Mi vida, relax. Baka mapano ka. Pigil sa akin ni Marcos dahil tumatakbo na akong papasok sa loob ng ospital. Sorry, love, pero kailangan ko magmadali. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Hindi ko alintana ang mga luha ko at kung ano na bang itsura ko. Dumiretso ako sa emergency room. Nakita ko na nakaupo si Papa malapit sa may upuan. Kagad ako lumapit sa kanya. Ano po nangyari kay Daddy? Nasaan po si Daddy? Umiiyak na tanong ko kay Papa. Nasa loob ang Daddy mo. May bumaril sa kanya at kritikal na lagay niya ngayon. Sagot sa akin ni Papa. Daddy! Daddy! Tawag ko sa kanya. Mi vida. Niyakap ako ni Marcos. Ang Daddy ko! Ang Daddy ko, Marcos! Umiiyak na sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at niyakap lang niya ako. Umiyak ako ng umiyak dahil ang sakit ng puso ko. Bumitaw ako kay Marcos at mabilis na lumapit sa pintuan ng ER. Daddy! Naririnig mo ba ako? Huwag mo akong iwan. Sabi mo sa akin babawi ka pa. Sabi mo babawi ka sa akin. Ito pa rin mong sinabi mo. Huwag mo naman akong iwan. Naninikip ang dibdib ko. Sobrang sakit habang nakikita ko siya na naliligo ng sarili niyang dugo. At nagkakagulo ang mga doktor at nurses sa loob. Parang gusto kong sirain ang pinto at pumasok. Gusto kong hawakan ang kamay niya. Gusto ko siyang yakapin ng sobrang higpit at sabihin sa kanya na mahal ko siya. Mi vida, tawag sa akin ni Marcos. Hindi ko kaya, love. Hindi ko kaya kapag iniwan ako ni Daddy. Ang sabi niya sa akin, babawi siya. Ang sabi niya, ayusin namin ang lahat ng panahon na sinayang niya. Pero bakit? Bakit ganito? Sa araw pa ng graduation ko. Umiiyak na sabi ko kay Marcos. Makakaligtas siya. Magtiwala lang tayo. Sabi sa akin ni Marcos. Daddy, please. Lumaban ka naman. Huwag mo naman akong iwan ng ganito. Hindi ko kaya. Marami pa tayong gagawin. Marami pa akong gustong malaman. Daddy, please. Don't leave me, please. Please, Dad. Humahagulhol ako sa dibdib ng asawa ko. Kumalas ako kay Marcos nang makita ko na unti-unting nagiging straight line na ang heart rate ni Daddy sa monitor. Napatakap ako ng bibig ko gamit ang palad ko. Doon na bumuhos ang masagana kong mga luha. Nang bumukas ang pintuan ay kaagad akong pumasok sa loob. Niyakap ko ang Daddy ko. Walang salita na lumalabas sa bibig ko. Niyakap ko lang siya at umiyak ako ng umiyak hanggang sa sinubukan ko ng magsalita. Ang daya mo po. Ang daya mo, Daddy. Sabi mo sa akin babawi ka pa. Sabi mo sa akin mahal mo ko. Kung alam ko lang na yun na palang huling yakap mo sa akin, hindi sana kita hinayaan na umalis. Daddy, wake up. Gumising ka. Gumising ka. Babawiin pa natin ang mga oras na sinayang natin. Daddy, naririnig mo ba ako? Ako to si Amara, ang anak mo. Kaya gumising ka na. Huwag mo naman akong iwan, Daddy. At sa wakas ay naisatinig ko na lahat ang nasa loob ko. Nakalalay lang sa akin si Marcos at hindi niya ako binibitawan. Nangihina ang mga tuhod ko. Hindi ko kayang tumayo at tanging nakayakap lang ako sa tuguan na katawan ni Daddy. Habang nagluluksa ako ay biglang dumating ang stepmom ko. Nanlilisik ang mga mata niya sa akin at isang malutong na sampal ang binigay niya sa akin at hindi ko ito napaghandaan. Kasalanan mo ito! Kung hindi mo lang sana kinulit ang asawa ko na pumunta sa walang iyang graduation mo, hindi mangyayari ito sa kanya. Sigaw niya sa akin. Kasalanan mo to! Kasalanan mo!
Sigaw niya sa akin. Don't blame my wife dahil hindi niya kagusto na nangyari. Don't you dare hurt her again dahil ipakukulong kita. Pagbabanta sa kanya ni Marcus. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siya naman talaga dapat nasisihin dahil mahal siya sa buhay namin. Mahal siya. Nagulat kaming lahat na bigla na lang na may sumampal sa kanya. At si Papa ang sumampal sa kanya. Kung may malas man dito ay ikaw yun. Ikaw may kasalanan na lahat ng ito. Dahil sa pagiging sugaril mo kaya nagkanda utang-utang siya. Tapos sinisisi mo pa sa inaanak ko. Ang lakas naman ng loob mo at ang kapal na mukha mo. Ngayon ay umalis ka dito dahil hindi kita kailangan dito. Sigaw sa kanya ni Papa. Ngayon ko lang siya nakita na nagalit ng ganito. Si Papa. At bakit ako aalis? Asawa ko siya at may karapatan ako. Hindi naman kayo kasal. Kaya bakit kanya naging asawa? Natatawa na tanong sa kanya ni Papa. Hindi pa tayo tapos. Hindi niyo ako pwedeng alisan ng karapatan dahil kinasal kami at patutunayan ko sa iyo na legal niya akong asawa. Sigaw ng stepmom ko bago ito umalis. Humingi naman ng pumanhin si Papa sa mga tao na nandito dahil sa gulo na nangyayari. Inalalayan muna ako ni Marcus na umupo at pinainom niya ako ng tubig. Inasikaso na nila ang bangkay ni Daddy para dalihin sa morgue. Kahit papaano ay kumalma na ako pero bigla na lang na tumutulo ang mga luha ko hanggang sa humahagulhol na naman ako. Paulit-ulit din akong kinukumbinsi ni Marcus na kailangan na muna namin umuwi dahil makakasama sa akin ang manatili pa dito sa ospital, lalo na't buntis ako. May mag-aasikaso sa daddy mo, mi vida. Sa ngayon ay kailangan na muna natin umuwi. Sabi niya sa akin. Love, naiiyak na tawag ko sa kanya. Isipin mong bibi natin, mi vida. Malumanay na paalala niya sa akin. Sorry. Mahina na sabi ko sa kanya. It's okay. I understand. Hinalikan niya ako sa noo at binuhat niya ako papunta sa parking lot. Habang nasa biyahe kami, hindi pa rin ako tumitigil sa pag-iyak. Hanggang sa bumigat ang talukap ng mga mata ko. Nagising na lang ako na nasa silid na ako. Mag-isa na lang ako kaya naman binalot na naman ng lungkot ang puso ko. Umiyak na naman ako nung umiyak. Sobrang sakit para sa akin na ganito pa ang nangyari. Ang isa sana sa pinakamasayang araw ng buhay ko ay naging isang malungkot din na alaala na kailan may hindi ko makakalimutan. Paano ko ba makakalimutan? Baka nga tamang stepmom ko. Baka nga malas ako. At ako talaga nagpapahirap sa mga tao sa paligid ko. Baka nga kasalanan ko ang lahat. Ako may kasalanan kung bakit namatay ang mommy ko at ngayon ang daddy ko naman. Pero hahanapin ko. Aalamin ko kung sino ang tao na pumatay sa daddy ko. Hindi ko hahayaan na hindi makuha ang hustisya. Magbabayad sila ng mahal. Sa loob ng ilang buwan ay ngayon lang ulit ako nakabalik sa bahay na ito. Sa bahay namin, parang hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Parang hindi ko kayang maglakad. Mula dito sa pintuan ay nakikita ko ang kabaong ni Daddy. Inalalayan ako ni Papa Primo. Maraming tao ngayon kaya naman hindi ako pwedeng lapitan ni Marcus. Gusto mo ba muna magpahinga? Tanong sa akin ni Papa. Umiling ako at nagsimula na akong humakbang papunta sa kabaong ni Daddy. Niyakap ko ang kabaong niya. Paulit-ulit kong ibinubulong kung gaano ko siya kamahal. Mahal na mahal kita, Daddy. Hanggang sa muli nating pagkikita. Marcus Pilvi. Masaya ko na makita na masaya ang asawa ko at lahat ay gagawin ko para lang sa kanya. Alam ko na nahihirapan siya sa sitwasyon namin pero ito kasi ang tingin ko na makabubuti sa amin. Mahirap din para sa akin na malayo siya. Love, sana talaga makapunta si Daddy. Iba pa rin kasi kapag nandoon siya sa araw ng graduation ko. Palagi kong naririnig na sinasabi niya tuwing nag-uusap kami. Pareho kaming naging busy. Kahit na gusto ko siyang puntahan ay mas pinili ko na hindi. Panggulo lang ako kapag nandoon ako dahil alam ko na marami siyang ginagawa at hinahabol sa school. At alam ko rin na dahil iyon sa mga kagagawan ko. At ngayon ay kinakain ako ng konsensya ko, lalo na't buntis siya at hindi sana siya nagpupuyat. Minsan kapag nag-uusap kami ay nakakatulog na lang siyang bigla. Kaya naman para mapasaya kong asawa ko ay heto ko ngayon, naglalakad papunta sa office ng daddy niya. Hindi ko ito ginagawa pero para sa asawa ko ay gagawin ko. Anong ginagawa mo dito?
Tanong sa akin ng daddy niya pagpasok ko pa lang sa may pintuan. Pumunta ka sa graduation ng anak mo. Sagot ko sa kanya. Wala akong karapatan na pumunta. Hindi ako pupunta. Sagot niya sa akin. Wala ka man lang bang pakialam sa kanya? Kung sa bagay, ibinayad mo nga siya sa akin, di ba? Natatawa na sabi ko sa kanya. At binanta mo rin siya sa iba. Sabi niya sa akin. I'm not like you. Sabi ko sa kanya. Really? Bakit nasa ibang lalaki siya ngayon? It's none of your business. Ano bang gusto mo para lang pumunta ka sa graduation niya? Tanong ko sa kanya. Ganyan ka ba ka-desperado? Talagang pumunta ka pa dito? Magkano bang kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Magkano bang kaya mong ibigay? Tanong din niya sa akin. Sapat na ba ang 5 milyon? Sige, sapat na para pumunta ako. Sagot niya sa akin. Naikuyom ko ang kamao ko sa inis ko. I'll send the money today. Siguraduhin mo lang na pupunta ka. Sabi ko sa kanya bago ako lumabas sa office niya. Pinigilan ko ang sarili ko na magalit sa kanya. I knew what he wanted. Wala ibang mahalaga sa kanya kundi pera. Marami siyang utang at itong kumpanya nila ay hindi niya pagmamay-ari. Paglabas ko sa building ng company nila ay mabilis kong pinaharurot ang kotse ko papunta sa office ko.